Kaibigan, sa oras na ito tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya sa atin upang talakayin at pag-aralan ang kanyang mga salita. Sapagkat ang kanyang mga salita ay tunay na nagbibigay sa atin ng kapanatagan at pag-asa ng kaligtasan. Maraming tao ngayon ang nagwawalang bahala na hindi gaanong binibigyang halaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ganun pa man, kapatid, salamat sa Diyos at narito ka upang alamin ang kalooban ng Diyos para sa inyong buhay. Dito sa studio, Hope Channel Luzon, ay lubos na nagpapasalamat kay Pastor Jose Sabath Jr. at Dr. Nestor Ilioma sa kanilang napakalaking kontribusyon sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Batid ko na napakaraming taong nabago ang kanilang buhay at patuloy na hanggang ngayon ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Hesus. Ang programang ito, kapatid, ay patuloy na nag-aanyaya sa iyo upang subaybayan sapagkat hindi lamang ang mga bagong mukha ngayon ang iyong matutunghayan ay kundi iba namang paraan ang ating gagawin sa pag-aaral ng salita ng Diyos na banal. Ang iyong lingkod, si Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ng ating leksyon ngayon. Nag-uumapaw, kapatid, ang aking kagalakan sapagkat patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At siyempre, may dalawa akong kasama dito sa studio para talakayin ang ating leksyon na alam ko marami sa inyo ang nag-aaral din gabi-gabi sa inyong mga tahanan. Ang unang kasama ko dito ay si Pastor Abraham Del Rosario, ang ating bagong direktor ng Publishing Ministries dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Pinakamabuti, partner, at tayo ay nakabahagi sa talakayan ng ating leksyon ngayon at naniniwala ko na lahat tayo ay matututo, lahat tayo ay unlad sa karunungan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, kapatid. At ang kanyang katabi naman ay si Pastor Nicky De Vera, isa sa mga lecturers sa Manila Adventist College of Law and Jurisprudence. Siya ay nagtapos din ng kanyang PhD sa Trinity College Theological School, University of Divinity, Australia. Kumusta kayo, Pastor Nicky? Mabuti naman, kaibigan, at kinagagala kong maging bahagi ng pagre-repaso ng leksyon. Okay, tayo ngayon ay nasa pangalawang trimestre ng pag-aaral ng ating leksyon. Kapatid, nais kong magkaroon ka ng kopya nito para mas lalo mo pang masubaybayan at personal mong mapag-aralan ang mga salita ng Diyos tungkol sa iyong buhay Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lang sa amin dito sa NPUC o malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At ito pa ang pangalawa, kapatid, ay meron tayong Bible reading guide na ito ay babasahin sa isang araw, sa isang kapitulo. Pagkatapos meron din tayong pagbabasa ng Ministry of Healing reading, mga kapatid, para ito ay mapalago at mapalalim pa ang ating kalaman tungkol sa espiritu ng hula, mga kapatid. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay nasa ikalawang trimestre tayo ay Genesis. Ang Genesis na pag-aaral natin ay mula sa month ng Abril, Mayo at Hunyo, mga kapatid. At tatalakayin natin ito linggo-linggo. Ang aklat ng Genesis ay siyang natatanging mahalaga sapagkat ito'y opisyal na inilarawan ng Diyos ang lahat ng mga pasimula sa ating daigdig. Kung papaano nagsimula ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid at mga kaibigan. Pasimula ng tao, pasimula ng kasal at pag-aasawa, pasimula ng tukso at kasalanan at kamatayan, pasimula ng pag-iimbot at pagpatay, pasimula ng pagkain ng gulay,
pasimula ng pagbaha at pagkamatay ng mga hayop o pagkatay ng mga hayop at kainin para mabuhay. Pero higit sa lahat, kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay naroon, nagsimulang nagbigay ng pangako sa gitna ng ating kahirapan, kapighatian at kamatayan dahil sa kasalanan. Nagsimulang nangako ang Diyos na babaguhin niya ang lahat ng nasira gawa ng kasalanan. Nangako ang Diyos sa atin, kapatid, na ibalik niya ang masaganang buhay, mapayapa at maligaya sa ating kalagitnaan. At ito'y mangyayari lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, bago tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral, nais kitang aanyayahan sa maikling panalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may akda at bukal ng aming buhay. Kami nananalig sa iyo at sana'y puspusin kami ng banal na Espiritu upang aming lubos na maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita. Mabago ang aming buhay tungo sa katwiran at kabanalan. At magamit kami bilang kasangkapan ng pagpapala sa iba. Ipagkaloob niyo nawa, Panginoong Diyos, sa amin ang karunungan ng langit at maranasan namin ang biyaya ng aming Panginoong Hesus. Magsalita ka nawa sa amin ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, ang ating pag-aaralan, ang unang serye ng pamagat ng ating pag-aaralan ay ang paglalang. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Genesis 1, versikulo 1. Ito ang sabi, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pastor Nicky, maaari mo bang ibigay sa amin ang kabuuan ng ating leksyon? Pagkatapos ay magbabahagi naman kami kung ano man ang aming naunawaan sa leksyon, ano ang ibig sabihin nito sa aming buhay bilang isang Kristiyano, at ano ang gagawin namin at kung papaano namin ito may babahagi sa iba. Pastor Nicky. Okay, maganda ang ating leksyon kasi pasimula. Sa salitang Genesis sa Greek, ibig sabihin nito ay simula. At sa Hebrew ay Bereshit. Ibig sabihin ay in the beginning, ng pasimula. Kaya sisimulan natin dito lahat. Ang mababasa nyo sa Biblia ay lahat ay patungkol dito. Lagi nyo itong babalik-balikan, lagi nyo itong rerepasuhin, lagi nyo itong pag-iisipan sa lahat ng tatalakayin sa Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis. Dahil ang aking specialization ay Doctor of Philosophy, ay gusto kong mas malalim ang ating pagkaunawa sa leksyon. Bagaman sa nanonood kaibigan, kung hindi pa nabasa ang leksyon, ay tutulungan kitang maintindihan ito sa pamagitan ng pagre-repaso. At papalalimin pa namin sa aming discussion mamaya sa mga katanungan upang malinawan ang mga bagay na maaring maging malabo o mga katanungan mo na hindi pa nasasagot. Na sa tulong ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang Espiritu Santo ay lahat tayo ay magiging malinaw ang nakasulat sa Genesis o sa Greek ay Genesis. So ano ba ibig sabihin ng pasimula? Sa Hebrew, in the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve Eretz. Ang ibig sabihin ng Bereshit ay ang Panginoon ang una sa lahat. Kaya nga, Bereshit, in the beginning, God. Paano ba natin makikilala itong Diyos na nasa Genesis? Hindi natin siya makikilala kung hindi siya magpapakilala. Kasi kung hindi siya magpapakilala, gagawa tayo ng sarili nating Diyos sa ating isipan. Yun ay tinatawag na imaginary God. Ating kathang isip lamang. Buti na lang meron tayong kasulatan na pinagkaloob
kay Moses bilang propeta at tagabigay ng utos na ginamit ng Diyos upang makilala natin ang Diyos na may lalang, Diyos ng pasimula. Ano ba ibig sabihin ng Bereshit? God is first in everything. Sa lahat ng bagay, kung inyong pag-aaralan ito ng malalim, sa anumang bagay, in place, time, order, and rank. Unahin natin yung place. Ang Panginoon, hindi niya kinakailangan ng space, hindi niya kinakailangan ng mundo, hindi niya kinakailangan ng panahon dito sa mundo. Ngunit ginawa niya ito para makilala natin siya. At nakita natin dito yung time sa kanyang paglalang ay may 24-hour creation. At umabot nga sa 6 na araw na nilikha niya hanggang tao, at pagdating sa ika-7 araw ay nandun na yung Shabbat. So meron ng panahon, meron ng time, order. Nang pasimula Diyos, wala pang nilalang, wala pa lahat ng bagay, ay meron ng Diyos. Papalaliman ko rin yan mamaya. At rank, ibig sabihin, siya ang manlilikha. At meron siyang nilikha. Merong God, merong creatures. Naturalmente, una yung manlilikha, bago yung nilikha. Yun ang order of things. Merong mga mababasa kayong mga aklat patungkol sa creation story na pinapalagay nila itong isang myth, katang-isip lamang. Para bang kung manonood ka ng pelikula ng mga Disney movies, cartoons, ay tila bagang nakahalera doon. At meron din mang medyo seryoso sa creation story, ito yung tinawag nilang saga, na bagaman nangyari ito pero hindi literal ang pagkaunawa nila sa panahon, sa araw. It could be a metaphor, it could be analogical. Ang stand po ng Seventh-day Adventist Church, ito ay literal. Literal, real, reliable account. At ipapaliwanag ko rin po yan mamaya. Na hindi ito isang representasyon ng isang abstract o spiritual na kahulugan. Bagaman makakuha tayo dito ng spiritual na injunction o spiritual lessons, hindi po ito abstract pagkat ang Diyos ay tunay. Ang Diyos ay pumasok sa panahon natin. Yung po yung tinatawag na human history na mababasa rin natin sa lesson. Bagaman hindi kailangan ng Diyos ang time and place creation itself, pero makikita natin ang salitang bara. In the beginning, God created. Yung created na yung bara, ay ibig sabihin po noon ay ito ay kanyang choice. Ginusto niya, hindi siya napwersa, hindi siya napilitan, hindi ito dalawang isip na bigla niya na lang naisip o wag ko kanyang gawin. Hindi po. Ito ay isang determinasyon sa Panginoon. Intention. At sino yung Diyos doon? Elohim. Bereshit, Barak, Elohim. Yung Elohim na yon ay makikita nyo sa English, Diyos. Sa Tagalog, sa English ay God. Pero sa Hebreo, mas malalim at mas mahiwaga ang salitang Elohim. Bagaman ito ay singular in meaning, kasi nga God, hindi gods, pero yung pagkakagamit sa kanya ay plural, plural in form. Kasi pag singular lang po, El. Bereshit, Barak, El. Hindi po. Bereshit, Barak, Elohim. So mas malalim ang pagkaunawa dapat natin sa Diyos na manalalang, the God of creation. At nasa lesson din, kaibigan, na hindi lamang siya creator, siya din ay sustainer, siya din ay redeemer. Siya ang nagplano ng lahat at uulitin ko, ayon sa kanyang determinasyon. Pag sinabi nating Diyos, merong dalawang bahagi sa Genesis na makikita rin sa lesson. Una ay, ang Panginoon ay transcendent. Pangalawa, immanent. Ito ay malalalim na theological terms, pero susubukan po nating pasimplihin
sa pagkakataong ito na yung transcendence, yun ang manlilikha na hindi niya kinakailangan ng earth, hindi niya kinakailangan ng paradise, hindi niya kinakailangan ng Adam and Eve, hindi niya kinakailangan ng time and place. God is perfect in Himself. Kaya nga tawag doon, the self-existing God. Self-existent siya. Hindi siya nakadepende sa anumang bagay. Yun ang pagiging transcendent niya in and of itself. God is perfect. Siya ay buo na, kompleto na bilang Diyos, bilang Elohim. Pero ninais niya ring pumasok sa panahon, sa lugar. Kaya nga meron tayong God created the heavens and the earth. Yun na yung katagang immanent. Ay ibig sabihin, ginusto niyang makisalamuha sa kanyang nilikha. Pwede naman siyang manatiling transcendent, pero hindi yun ang Diyos na nasa Genesis. Pinakilala niya na siya ay transcendent, pero ginusto niya maging immanent. Kaya nga nagkaroon tayo ng paglalang. Kung mapapansin mo, kaibigan, ang paglalang ay, sabi ko nga, yung unang araw hanggang ika-anim na araw ay, sa pagkaunawa namin dito, ito ay literal, 24 hours. Mapapansin mo na lalo sa English ay binabanggit na let there be. Sa Tagalog ay hindi ganon ka-direkta kasi nandito ay tinawag ng Diyos ang liwanag at tinawag ng Diyos para bang medyo meron siyang passive mode, pero sa English lalo na sa original, let there be, hindi passive, active command. Inutos niya, magkaroon ng liwanag sa kalagitnaan ng kadiliman. Magkaroon ng mga tanim, magkaroon ng mga hayop. At ika-anim na araw nga, makikita natin yung pagkakaiba sa sequence. Pagdating ng ika-anim na araw, hindi na let there be. Ano na mababasa mo doon? Verse 26, let us make. Doon na lumabas yung Elohim. Kita nyo? Plural in form. Bakit us? Sa paniniwala namin dito, hindi ko alam sa iyo kaibigan, ay nandito na yung triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yung God the Father sa kanyang sariling choice, determinasyon, ay nilikha ng anak. Jesus Christ, we believe here, I believe, is the Creator God. At sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya nga mababasa mo dyan sa chapter 1, verse 2. And the Spirit of God was moving over the face of the waters. Ano ba yun sa Tagalog? Suma sa ibabaw ng kalaliman ang Espiritu ng Diyos. Ganun din sa ibabaw ng tubig. So nakita mo dyan ang interplay ng Godhead, ng triune God. At mamaya ipapaliwanag din ng aking mga kasama na nilalang tayo ng Panginoon. Ginusto niya self-determination according to His image and likeness. Ayon sa kanyang larawan at wangis. Napakaganda po, napakahiwaga, napakalalim, napaka-meaningful ng pag-aaralan natin ngayon. Okay, napakagandang paliwanag, kapatid, pastor, na naintindihan natin ng maayos, kapatid. Ay, may naintindihan ako doon sa isang mga sinabi mo, pastor. Yung God is first in everything. Yes. Dahil doon sa sinabi niya sa talata, in the beginning God, at nang pasimula, nilikha ng Diyos. Ang sa akin naman ay, kung God is first in everything sa ating buhay, ay siya ang laging mangunguna sa ating buhay. Ang ating Panginoong Diyos. Siya ang ating iniisip sa lahat ng mga gawain natin araw-araw, sa ating pagplano, sa ating paggawa, sa ating pagmamaneho, kung saan man tayo pupunta, ang Diyos ang laging una sa ating buhay. Napakaganda ang paliwanag. Ito naman ay isa sa mga naiisip natin dito ay, ano kaya ang kaugnayan na sabi mo kanina
na mayroon yung paglalang at pagtubos, nasabi natin kanina. At sinasabi dito, ano ang kaugnayan ng paglalang na sinasabi mo kanina at ang pagtubos? Okay. Sabi ko nga, ang manlalalang, ang Creator God ay ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan sa Bagong Tipan na siya nga, kunyari, basahin natin ang Colosas 1. Ayan, basahin nga natin sa Tagalog. 1, simula 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Bakit siya naging panganay? Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Si Jesus ang manlalalang, siya ang binanggit dito. Sa sangkalangitan at sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita. Yan na yung kanina, transcendence and immanent. Maging ang luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng nandun sa paglalang na, sa creation story, sa pamagitan at ukol sa Kanya. At marami pa yan, marami pang mga talata na nagsasabi na ang manlalalang ay ang ating Panginoong Hesus. Actually, yung sa susunod na lesson na yon na may kita natin na sumuway si Eva at Adan, nakakalungkot kasi unang tao pa lang ay meron ng disobedience. Kaya yung manlalalang, Creator God, hindi niya pwedeng pabayaan yung nilalang niya. Kaya nga siya ay sustainer and redeemer. Kaya makikita natin yung connection na Jesus Christ being the Creator God is also the redeeming God. Yun. Dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, Yeah. siya tayo ay kanyang tinubos. Pagkatapos na nalalaman natin na ang Diyos, si Jesucristo ay siya ang naglalang, ayon dun sa binasa mo, Pastor, ay doon din sinusuportahan tayo sa John 1, 1, 2, and 3. Tama. Ito po ang sinasabi dito, mga kapatid. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. 3, sabi dito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Itong tinutukoy dito ang Panginoong Hesukristo, na siya ang dahilan ng lahat ng mga naririto sa lupa. Siya ang dahilan ng paglalalang. Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay naririto. So, napakasarap isipin na ang Hesukristo na Diyos na manlalalang, siya din ang namatay, nagtubos dahil sa ating mga kasalanan, Pastor Abe. Kaya napakagandang isipin, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ang sentro ng lahat ng mga ito. Hindi lang sa mga lahat ng mga nilalang, kundi lalong-lalo na tayong mga kanyang mga tinubos na dahilan sa kasalanan. Pastor Abe, bakit kaya ang ating Panginoong Hesus nung nasa lupa siya, doon sa ating lesson, bakit pinili ni Hesus na ang araw ng Sabat ay araw ng kanyang hindi lang pagsamba, kundi araw na kanyang pinagaling ang mga may sakit? Ayon dito sa ating leksyon. Well, ang paglalang kasi ay titignan natin yung background, kagaya ng sinabi ni Dr. Nicky, no? Na nagpapakita na meron siyang kapangyarihan sa araw ng Sabat. The same na araw na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglalang. At the same na araw ng Sabat na ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtubos. So, ang pagpapagaling niya ng araw ng Sabat ay ipinapakita niya sa atin na meron siyang kakayanang isauli ang nasirang katawan ng tao. Kasi sa pamamagitan ng kanyang kamay, meron siyang personal touch ang ating Panginoong Diyos tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. So, ang araw ng Sabat ay pinili niya para ipakita niya na po pwede niya tayong
pagalingin physically, pwede niya tayong pagalingin spiritually. At nais niyang ipamalas na ang araw ng Sabat ay hindi lang araw ng pangingilin, araw ng pagpuri at pagsamba dahil siya ay manlalalang natin. Ipinapakita din ng Diyos natin na siya ay mapagmalasakit. Nauunawaan niya yung ating mga pangangailangan. So every Saturday ay dapat mapansin natin yun, na ang creative act ng Panginoon, kasi ang tao ay ito yung crowning act of God's creation, ang tao. Okay, ito yung replika ng imahen ng Panginoon. So kung ang replika ng imahen ng Panginoon ay sakdal na kagaya ng lumikha, at ninanais ng Panginoon na ang katawan natin ay walang kasiraan. So, noong napunta siya dito sa sanlibutan, ipinakita niya na maaari niyang isauli, maaari niyang ibalik ang tiwala natin sa Kanya, maaari niyang ibalik na dahil sa araw ng Sabat, nagpapakilala na siya ay Diyos na manlalang, Diyos na manlilikha, at Diyos na gusto niya tayong mapalaya mula sa atag ng pagkakasakit, pagkakasala, at pagkalayo ng ating ugnayan natin at sa Kanya. Yun ang aking nakitang kung bakit pinapahalagahan ng Diyos ang pagpapagaling sa araw ng Sabat, sapagkat ang ministry niya talaga ay to restore the lost image of God. Okay. So yun ang nais niya. Yung bang perfect na katawan ng tao. Though hindi natin kagaya ang Diyos na marunong at makapangyarihan, pero yung perfect image ng Diyos ay gusto niyang isauli. At kaya niyang gawin yon kahit sa panahon ng araw ng Sabat. Kasi siya ay manlalalang. Napakaganda, mga kapatid, na naintindihan natin sapagkat sa paglalalang ay dito natin makikita na ang Diyos ay naglalang ng hindi lang 6 na araw, kundi dumating ang ikapitong araw, na ang ikapitong araw na yan ay araw ng Sabat. Hindi lang ito'y araw ng pagpapahinga, pagsamba, kundi ayon dito sa ginawa ng ating Panginoong Hesus ay araw din ng pagpapagaling. Yeah. Araw din ng pagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, meron tayong malaking hamon na hindi lang tayo nagpapahinga, nagsasamba sa araw ng Sabat. Kinikilala natin na sa pagsamba ng araw ng Sabat ay kinikilala natin na siya ang Diyos na naglalang sa lahat ng mga bagay. Siya ang Diyos na nagsusustain ng ating mga kailangan, ng ating buhay. Kailangan din natin ipamahagi ito sa iba, na meron tayong Diyos na manlalalang, na nagbibigay ng ating kailangan araw-araw, Diyos na nagpapagaling, at Diyos na tayo naman ay magbahagi ng Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kabutihan at Kanyang pag-ibig sa atin dahil sa Kanyang pagtutubos sa ating mga kasalanan. Napakaganda. Ano kaya ang ating mga take-away pa dito, mga kapatid? Pwede ako magdagdag doon. Babalikan ko yung salitang bara. God created, di ba? Bara, Elohim. Sabi ko nga, it's God's choice. It's God's self-determination. Saan ba galing yung self-determination ng Creator God? Sa kanyang karakter. Sa kanyang inner self. Kaya, nagpagaling siya sa araw ng Sabat dahil ito ang kanyang karakter. Ito ang kanyang being. May tinatawag na God's being is in God's act. Talagang lalabas at lalabas ito. Siguro ang iniisip lang natin, bakit sa Sabat pa, hindi ba yun ang araw ng pamamahinga? Pinakita yan sa Pentateuch na wala ka dapat gawin. Mamahinga ka lang. Ang tanong, talaga bang namahinga lang ang Panginoon ng creation story? Pagdating ng ikapitong araw, may ginawa pa rin siya. Ito ay kanyang pinakabanal. Sinanctify, dinedicate niya para kanino? Para kay Adam and Eve. Kaya nga pagdating ng Sabat, may kita natin sa Marcos ay it's made for us. Pero ang Panginoong Hesukristo bilang manlilikha ang tinawag na Lord of the Sabat. Sino ba ang dapat masunod sa Sabat? Tayo ba o ang manlilikha? Kaya nga kinakailangan nating gunitain to remember. Ito ay nasa
ika-4 na utos. Lagi nating alalahanin, pakabanalin. Paano natin ito papakabanalin? Ulit, ang salitang barak, babalikan ulit natin. This is God's choice. Sa original, it's God's act to clear, to feed. May kita na natin yung connection. Kaya pala siya nagpapakain din sa araw ng Sabat. At ano yung kinakailangan niyang linawin? Linawin niya yung karakter ng Diyos. Na hindi siya yung stricto dahil stricto lang siya. Hindi. Kundi dahil siya ay stricto, gusto niyang maunawaan ng tao kung sino siya sa araw ng Sabat, na siya nga ay nagpapagaling. He's a compassionate God because of His love. Yun ang aspekto na nakalimutan ng mga Pariseyo, ng mga mangaral ng kautusan ng panahon ni Jesus, na tinatama niya. If I'm not mistaken, majority, around 80% above ng kanyang pagpapagaling ay ginawa niya sa araw ng Sabat. Yung Sabat. To make a strong point. Napakaganda ang paliwanag sapagkat nalalaman natin na matibay ang ating kaalaman na ang ating Panginoong Jesus ang siya ang naglalang, siya ang nagtubos, siya ang nagpapakita ng tunay na pamamaraan ng pagsamba at pagpapahinga sa araw ng Sabat. At nagpagaling siya, di ba? So, ibig sabihin, tayo rin ay pwedeng gumawa ng ganun sapagkat si Jesus ay ating best example sa ating buhay. Tinutularan natin ang kanyang mga ginawa nung habang narito sa lupa. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya napakaganda ito. Ano kaya pa ang take away natin, Pastor Abe? Sa paglalang kasi ay makikita mo doon yung pinapakita niyong kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ang paglalang ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay marunong at mahusay. Hindi lang po yon, kasi ang paglalang ay gusto niyang ituro sa atin na mayroong kasaysayan ng paglikha ng Panginoon at meron ding kasaysayan ng sangkatauhan. Na ang tao ay hindi dumaan sa evolution theory, Pastor. Kundi ito ay nagkaroon ng cycle. After 6 days nalikha lahat ng mga bagay. Then dumating sa ika-6 na araw, nilikha niya ang tao. So pagkalikha ng tao ay kanya ding in-establish ang katatagan ng araw ng Sabat. So ito ay nagpapakita sa atin na ang mundo ay hindi tayo naniniwala sa Big Bang Theory, partner, no? Hindi tayo naniniwala doon, kundi meron tayong kasaysayan na ito'y pinangunahan ng Panginoon. Kaya nga ipinakilala ng Biblia sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God. Okay? Nagpapakilala na siya ay King of the universe. Nagpapakilala na siya ay lumalang. Nagpapakilala na siya ay nagtutustos. Nagpapakilala na siya ay merong kapangyarihang isauli ang nagkasalang kalagayan ng tao. So tama yung sinasabi ng ating kaibigang si Dr. Nicky na yun ay expression ng kanyang kapangyarihan at pagmamalasakit. Yung wagas na pagmamahal niya sa atin. Na kung titignan natin isa-isa ito, itong leksyon natin, ay gustong ipahiwatig ng Diyos na sa kanyang paglalang lahat na kanyang mga nilikha ay in-express niya, Pastor, na ito ay mabuti. Then at the end ng kanyang paglalang ay dinagdagan pa niya, ito ay napaka-buti. At ang isa pang nakita ko dito, partner, ay bakit kaya ang Panginoon ay perfect naman na si Adan at saka si Eva ay merong command na magbungkal, bungkalin ang lupa. Ang nagpapakita na ang work ay gift ng Panginoon sa atin. Na ma-exercise nating alagaan kung ano man ang ibinigay ng Panginoon. Biyaya yun. Okay? Ma-exercise natin kung paano ingatan ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon. So, si Adan at saka si Eva ay steward ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Though na hindi naman na nila kailangan yun kasi well provided naman,
At ipinakikilala din ng paglalang na ang tao ay hindi siya ang lumikha ng mga puno. Doon kumakain sila ng mga bunga nito. Pero gusto ng Panginoon na alagaan ito, okay, pagyamanin, payabugin, paunlarin, nagpapakita na tayo ay katiwala sa lahat ng mga bagay na nilikha ng ating Panginoon, maging ang ating katawan. So, yun ang nakakita ko, partner, na ang paglalang ay package ng kanyang creative act, package ng kanyang providence, then package ng kanyang pagtitiwala sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon ay binigay na ng Panginoon yan. Pagyamanan lang natin, ingatan natin para lumawak ang impluensya ng karunungan ng Panginoon. So, ibig sabihin, Pastor Abe, tumutugma ito doon sa paglalang pa rin na sinasabi ng banal na kasulatan dito sa Genesis 1:25. Ito ang sinasabi. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanilang uri at maamong hayop ayon sa kanilang uri at ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ibig sabihin, tayong mga, sinabi mong mga katiwala ng ating Panginoong Diyos, dahil nilalang tayo, binigyan tayo ng mga tungkulin, at bawat isa sa atin ay magiging tapat na katiwala. Para tayo ay magiging biyaya, o kaya tayo ay magiging mapagpala sa lahat ng mga tao o kaya nilalang. So, mga kaibigan, kapatid, tayo pala ang nilalang ng Diyos para may pagpapatuloy ang sinabi sa banal na kasulatan na mabuti ang mga ginawa ng Diyos, para patuloy na mabuti lahat ng mga ginawa ng Diyos. Bagaman ito ay sinira ng kasalanan, tayo ang kanyang ginagamit bilang isang nilalang na pinagkatiwalaan upang maipapatuloy ang mga mabubuting ginawa ng Panginoong Diyos. Kaya tayo ay dapat tapat na katiwala. Katiwala sa panahon, katiwala sa katawan, katiwala sa mga kayamanan, katiwala sa environment natin. Yung apat na T, tayo ay magiging tapat na katiwala. Yung salita, Pastor, partner, na napakabuti at mabuti, isang ekspresyon na walang nilikhang masama ang Panginoon. Nagpapakita na perfect ang pagkakalikha lahat ng mga bagay. Pati tao, sakdal ang pagkakalikha ng tao. So, ito ay isang napakagandang aral na dapat nating balik-balikan. Ano ang aklat ng Genesis, para malaman natin na meron tayong pinagmulan, ano? Hindi tayo nagmula sa kawalan, kundi tayo hindi tayo unggoy, hindi tayo dumaan sa process ng evolution, ano? Kundi merong Diyos na naglikha sa atin. At tayo, tingnan natin na tayo larawan ng Panginoon. Embedded kasi sa atin yung likha, yung likas ng ating Panginoon. Nasa atin yung kanyang likas, nasa atin yung kanyang karunungan, nasa atin din yung kanyang kabanalan. Walang nilikha ng Panginoon na masamang tao. Lahat ng tao ay mabuti dahil wangis tayo ng Diyos. Sa tuwing makikita mo si Dr. Nicky at nakikita kita, partner, yan ay larawan ng Panginoon. Though tayo ay fallen na yung nature natin, pero nandyan pa rin yung larawan ng Panginoon. Yung perfect creative act ng Panginoon, ang ating larawan, ang ating anyo sa ating kapanahunan. Kaya masama pala na ang lahat ng mga tao ay mag-isip ka ng masama sa kanila sapagkat nilalang ng Panginoon na sila ay mabuti. Mabuti. Yan ang gusto kong talakayin ngayon. Dahil, Pastor Nicky, ito yung, ipaliwanag mo nga yung wangis o larawan na sinasabi sa banal na kasulatan. Actually, nandito sa lesson natin na yung wangis image ay tselem. At yung larawan yon, yung likeness, wangis, yun ay demut.
Ano ba itong mga malalalim na salita na to? Ang ibig sabihin lang nun ay yung physical appearance natin, kaibigan, ay hinango sa appearance ng Diyos. Papaano yun? Papaanong meron siyang wangis, ay wala naman siya, kung spirit siya, di ba? Magulo. Kaya nga, hindi magiging magulo kung maiisip mo na ang Creator God ay si Jesus Christ. Kasi kita mo siya na siya nga May katawan. ay tulad na natin, hindi na espiritu. Para ma-appreciate natin. Ngayon, yung likeness, wangis, dahil tumingin tayo kay Jesus sa ating image, tingnan din natin siya sa ating likeness. Ano ba ang karakter ng ating Panginoong Jesus? Kaya nga sinabi ni kaibigang Abi kanina na yung crowning act ng paglalang ay humanity. Bakit? Ay may kita mo nga, hindi naman hinango sa larawan, sa wangis ng ating Panginoong Jesus ang mga puno, ang mga halaman, kabundukan, ang mga hayop, kahit ang unggoy, hindi. Pero tayo, ganun mismo ang nasa historical account ng ating Panginoong Jesus sa 1st century Palestine. Pagdating naman sa ugali, ano bang ugali ng ating Panginoong Jesus? Di ba hindi siya mapagmataas, hindi siya nagtatangi, at hindi siya palaaway. Tama. Maibigin Hindi siya. puri. Tinatanggap niya kahit makasalanan na ganun din, ayon din sa mga Pariseo, huwag kang lalapit kasi mga masasama yan, mga hintil yan, mga prostitute yan, mga tax collectors yan. Kung gagawin natin yung sinasabi ng Pariseo, iba pang mga ngaral ng kautusan ng panahon ni Jesus, mawawala na tayo sa kanyang wangi, sa kanyang likeness. Tama. Kaya nga sinabi kanina ni Mate na dapat tayo ay maging pagpapala. Okay. At sinabi mo rin kanina, dapat tayo ay maging katiwala. Yeah. Yun ay mga katangian kasi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya, kaibigan, kung sakasakaling magagalit ka sa asawa mo, sa anak mo, kasama mo sa trabaho, isipin mo na yan kaharap mo ay nilalang sa wangis At larawan. at larawan ng ating Panginoong Jesus. At makita nawa sa iyo ang wangis at larawan ni Jesus sa iyong pagkilos, sa iyong pananalita. Alam kong mahirap ito, minsan imposible. Kaya nga sa paglalang nandun ang Santong Espiritu. At patuloy tayong gagabayan, bibigyan ng kapangyarihan, tutulungan ng Santong Espiritu. Napakaganda. Ibig sabihin, pag noong ang Panginoong Diyos ay sinabi niya ay lalangin natin ang tao sa ating larawan, ibig sabihin yung physical. Hindi abstract yun. Yung physical, physical, yung itsura. Yung physical, yung mayroong mata, may ilong, image, may yan yung ibig sabihin na lalangin natin sa ating larawan. At sinabi niya doon na sa ating wangis. Ibig sabihin yung ating pag-uugali. Being. Yung ating katangian. Napakaganda mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay isang hamon na ang iyong katabi, ang iyong kamag-anak, ang iyong katrabaho, ang lahat ng mga taong iyong mga makakahalubilo ay larawan at wangis ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Kailangan nating magiging pagpapala sa kanila. Kaya malinaw pala yung chilim, pastor, at debut. Ay yun ang konkretong hugis ng katawan ng Panginoon, at yung dimot naman ay ito yung katawang maihahambing natin sa persona o karakter ng Panginoong Hesus. So meron tayo nun, partner. So yung mukha natin, yung katawang ito ay larawan ng ating Panginoong Hesus. At yung likas na napakabuti ng Panginoon ay dapat mag-reflect sa atin. Yun ang aking napulot sa idea ng ating kaibigang si Pastor Nicky. So napakaganda, ano? Kay sarap pa isipin na kamukha na natin ang Panginoon,
parehas pa tayo sa likas ng ating Kaugali Panginoon. pa. Kaugali pa natin ang Panginoon. Thank you, Pastor Nicky. Napakagandang paglilinaw tungkol sa aral natin, partner. Isa sa mga mahalaga pa dito na ating i-take away yung dahil tayo ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan, sa kanyang wangis, tayo ay pagpapala kung tayo ay magiging matapat na katiwala sa iba. Kasi hindi ka magiging pagpapala kung hindi ka tapat na katiwala. Sa mga lahat ng mga bagay na pinagkatiwala, pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At lahat ng mga pinagkatiwala at pinagkaloob niya ay yun yung mga biyaya ng Panginoon dahil siya ay nagmamahal sa atin. Wala nang iba. Ngayon ay isinalarawan ng Panginoong Hesus na yung magiging pagpapala at magiging tapat na katiwala ay nilarawan niya dito sa Matthew 25:14 hanggang 30. Na yung tumanggap ng alipin ng 5 talento, 2 talento at 1 talento. Yung 5 talento ay napalago niya. Ibig sabihin, kanyang pinalago ng maayos. Tama. Yung 2 din, ganun din. At napaganda ang sinabi ng Panginoong Hesus dito sa sinasabi niya dito sa Mateo, mga kapatid, na sinabi niya dito sa 21, sinabi dito, pagkatapos na dumating ang may-ari ng talento, sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. So, merong reward na inihanda ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa na nagiging pagpapala dahil siya ay mabuting katiwala ng kanyang mga ari-arian. Kapatid, ito'y hamon sa atin na tayo ay pagkatapos na nalaman natin na tayo ay larawan, wangis ng ating Panginoong Hesus, maging tapat tayo na katiwala upang tayo ay magiging pagpapala sa iba at alalahanin natin na may darating, may susunod, may naghihintay na pagpapala o kaya gantimpala sa atin. Hindi na gantimpalo, kundi gantimpala ang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating at sabihin niya, mabuti, pagpalain ka, tapat na alipin. Partner, may napansin ako. Sa story of creation ay kabahagi din sa creation yung binigyan tayo ng partner ng Panginoon, no? Na binabanggit sa story of creation na kapag meron ka ng partner, ay lilisanin mo na ang tahanan mo at makikipisan ka sa asawa mo. Yun ay helpmate mo, partner mo habang buhay. Na ang ating mga partner pala ay wangis din ng ating Panginoon. Katulad yung mga asawa natin, yung mga asawang lalaki at asawang babae, yan ay regalo ng Panginoon. Pinaka-greatest gift ng Diyos sa tao. Yung meron tayong partner, katuwang natin sa ating paglilingkod, katuwang sa ating pamumuhay. Ang sarap kaya mamuhay sa lupa na katuwang mong partner mo. Ako nga, di ako makatulog pag wala si misis ko sa tabi ko. Pag oras na ng tulog, tulog na tayo. Kasi gusto kong matulog na kahawak ko ang kamay ng misis ko, Dr. Nicky, kasi para bagang yung pangamba ay nawawala. Yung comfort ay nandun. Panatag ka sa buong magdamag na ang katabi mo ay ang partner mong niregalo ng Diyos sa iyo. Nagmamahal yun sa iyo. Yung description nga ni Adan ay, this is now the bone of my bones and the flesh of my flesh. Yun yung dinescribe niya yung kagandahan, replika din ng larawan ng Panginoon itong partner natin sa ating buhay. Kaya nga, mamahalin natin sila, aalagaan natin sila, aarugahin natin sila, nakagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ay maipakita din natin yung pagmamahal natin siyempre sa ating mga kanya-kanyang asawa. Larawan at wangis din sila ng Panginoon, di ba, Pastor Nicky? Oo nga. Tutuloy ko lang yung paglalang, let us make
Oo. Yung make kasi sa Hebreo ay to fashion or to appoint Oo. na maging kalarawan nga natin ng ating Panginoong Hesus. Oo. Na maging kawangis nga natin ng ating Panginoong Hesus. Yung salitang bara kanina na create ay, kung babasahin niyo yung Biblia, mostly, I would say around 98% na ginamit yung salitang bara ay patungkol lang ito sa God's act. Mm-mm. Divine act lang ito. Mm. Pero yung let us make, yung make na asa, ay kung titingnan mo sa Hebreo at paano ginamit ito sa Old Testament, karamihan naman ito ay ginamit sa human act. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Na binigyan niya tayo ng responsibilidad Yeah, tama. na maging katiwala, maging mapagmahal, Yeah. tulad ng ating Panginoong Hesus. Hindi nga lang ito request, uulitin ko. Ang nagsasabi dito ay Creator God, the Almighty God, the El Elyon, God Most High. It's a command na dapat nating sundin. Na totoo nga, alagaan natin ang kapaligiran. Yeah. Mahalin mo ang iyong asawa. Oo. Tulungan mo ang iyong kapwa. Kaya nga nabanggit mo kanina, ito ay package. Yeah. Kaya napaka-practical ang pag-aaral ng Genesis. Hindi lamang ito nangyari 6,000 years ago o kung ano man ang iniisip mo na hindi mo na ma-imagine gaano katagal. Kasi ang application nito ay ngayon din. Mm-mm. Ngayon mismo magagamit mo ang larawan at wangis ni Jesus. Ulitin ko, sa bahay mo, sa trabaho mo, sa iyong pagmamaneho, paglalakbay, ano man ang gagawin mo, isipin mo na God has appointed you in His image and likeness. Okay. Kaibigan, tayo ay magtatapos na. At maraming salamat, Pastor Nicky, Pastor Abe, sa napakagandang discussion natin sa salita ng Panginoon sa ating unang serye na ang pamagat ay paglalang. Nawa ang bawat isa sa atin, kapatid, ay magbibigay ito ng ibig sabihin sa iyong buhay para ito ay magiging pagpapala ka magmula ngayon hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Maging tapat ka at ikaw ay magbahagi lahat ng mga napag-aralan at naunawaan upang sa ganun ay patuloy kang magiging matibay at malakas sa pananampalataya habang naghihintay sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, mahabagin po sa lahat. Maraming salamat po sa napakagandang pag-aaral ng mga salita na aming napakinggan at tinalakay. Nawa po ang mga salitang ito ay magbigay kapangyarihan na mabago ang aming buhay tungo sa katwiran at kabanalan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain ang bawat isa, ito hiling namin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. You saved me from drowning from worldly things. Now I'm confident to sail again on the journey you want me to be. Lord, I pray you navigate me as I sail on life's journey. Hinder me from the waves of sin, that I may be unbroken. Lord, anchor my life and secure me with your love. The mighty
Maraming salamat kapatid sa inyong pagsusubaybay sa pag-aaral ng ating leksyon. At nawa, patuloy kang sumusubaybay magmula ngayon hanggang sa matapos ang ating pag-aaral ng pangalawang trimestre ngayong taon. Nawa po, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat.